Pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayong ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, atin rin pinagdiriwang ang linggo ng Mabuting Pastol, the Good Shepherd Sunday. Ipagpasalamat natin ang pagkakaroon natin ng bagong Santo Papa sa katauhan ni Pope Leo XIV. Sa natatanging pamamaraan, espesyal nating pagdasal sa araw na ito, ang mga ilaw ng tahanan, ang ating mga ina, sapagkat araw nila ngayon, Mother's Day. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Ang Panginooy, ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman
Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Tayo po ay natutuwa sa mga araw na ito sapagkat mayroon na muli tayong pastol sa simbahang Katolika sapagkat nahalal ang isang kardinal mula sa Amerika na tinawag niya ang kanya sarili na Pope Leo XIV. Kaya po tayo masaya sapagkat paglisan ng ating dating Santo Papa na si Pope Francis, mayroon na siyang kahalili, si Papa Leon. At parang paalala ito sa atin ng ating Panginoon na hindi niya pababayaan tayong kanyang kawan bilang isang simbahan at hindi siya magsasawang magpadala ng kanyang mga pastol para tayo'y gabayan sa ating pamuhay espiritual. Katulad ng ating pong nabanggit, ngayon din po ay Mother's Day. Alam ko na maraming mga nanay ang naririto sa ating po simbahan, kaya po inaanihan ko sila na magsitayo para makilala natin ang kanilang presensya. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palapakan po natin sila. Maraming salamat po. Ang isa sa mga paborito kong imahen ng Good Shepherd ay si Jesus na mabuting pastol ay nasa bingit ng bangin sapagkat gusto niyang kunin, alalayan ang nawalang tupa na mahuhulog na sa bangin. Jesus was stretching out His hand to rescue the lost sheep which was at the verge of falling into a cliff. Yun po ang paborito kong imahen ng Good Shepherd o mabuting pastol. Sapagkat mayroon itong ipinapaalala sa atin. Una, God will never abandon us. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung papaanong pupuntahan niya, hahanapin niya, kahit ang isang nawawalang tupa, ganyan din ang Diyos si Jesus sa atin. Kapag tayo'y nawawala dahil sa ating mga maling ginagawa, sabihin natin pong mga pagkakasala, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para tayo'y lapitan, puntahan, at makita muli natin ang daan patungo sa Kanya. Sa maraming pagkakataon, tayo po ay natutulad sa isang tupang naliligaw. Ayon po sa ilang mga tao, sabi nila, ang isa sa mga pinakahangal na hayop ay ang mga tupa. Bakit? Because they do not have a sense or the sense of direction. Kapag daw po nawala ang isang tupa sa kawan nito, hindi na nito malalaman kung paano makakabalik doon sa kanyang mga kasama o di kaya'y sa kulungan nila. Tayong mga tao sa maraming pagkakataon, tayo na ang umaalis sa kawan, sa simbahan. Kahit na alam natin na mali ang ating gagawin, pinipili pa rin natin ito. Halimbawa, alam nating masama ang mag-isip ng hindi mabuti sa ating kapwa. Pero sa isip pa lamang natin nagsisimula na ang kasamaan, ang kasalanan. Pero bakit hindi natin ito tanggalin sa ating sarili? Maraming pagkakataon din, hindi natin nakokontrol ang ating bibig sa pagsasalita ng masasakit na salita sa ating kapwa-tao. Kahit alam natin
na hindi naman ito maitutuwid ang ating kapwa. Nais lamang nating ibulalas, sabihin, ipahayag ang sama ng loob natin. Pero ginagawa natin ito sa hindi tamang pamamaraan. Ang mga bagay na ito ay ating pinipili at yan ang mga dahilan kung bakit tayo lumalayo sa kawan ng Panginoon. At marami pa tayong iba pang mga kasalanang nagagawa. Pero mga minamahal na kapatid, hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin kahit man paulit-ulit tayong magkamali sa Kanya. Sa katunayan, Siya pa nga ang gagawa ng paraan para lapitan tayo, para ipahayag sa ating lahat ang Kanyang wagas na pagmamahal at ang ipadama sa atin ay ang Kanyang pagpapatawad at hindi ang panghuhusga o paghuhukom sa atin. God wants our transformation. Ayaw niya na tayo'y mapapalayo sa Kanya. Gagawa siya ng paraan para siya'y lumapit sa atin. Mga minamahal na kapatid, sa maraming pagkakataon sa inyo pong buhay, ang Diyos ay nagpahayag ng Kanyang pagmamahal sa inyo. Sapagkat nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin, I am not a distant God. Ako'y malapit sa inyong puso at palagi ko kayong hahanapin. Pangalawang bagay na ipinahayag ng imaheng ito, si Jesus ay nasa bingit ng bangin sapagkat nais niyang tulungan ang mahuhulog na nawawalang tupa. Gagawin ni Jesus ang lahat kahit na ikapapahamak niya para lamang tayo ay maligtas. Jesus will do everything, even to the great lengths, even to the point of dying, just to rescue us. Makikita po natin ating Panginoon Kristo na nakabayubay sa krus at yan ang pinakarurok ng Kanyang ginawa na pagpapahayag ng pagmamahal alang-alang sa ating kaligtasan. Ibinuwis niya ang Kanyang sarili para sa atin, para tayo maligtas sa kamatayan at gayon din sa ating pong pagkakasala. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Uunahin ang ating kapakanan kaysa sa Kanyang kapakanan. Yan ang mga dahilan kung bakit tinatawag natin si Jesus na mabuting pastol. Kaya ano naman ang dapat nating gawin, mga minamahal na kapatid? Sana ngayong linggong ito, hindi lamang po natin kilalanin si Jesus bilang mabuting pastol, kundi kilalanin din natin ang ating sarili, individually and collectively as a church, na tayo'y mabubuting kawan o mabuting kawan. Sapagkat tinutularan natin ang ating leader, walang iba kundi ang ating Panginoon. At ito'y magagawa natin sa matamang pakikinig sa Kanya, paying attention to His Word, at sa pagsunod sa Kanyang banal na kalooban, by being obedient to God's will. At yan ay nabanggit sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kung nais nating mapabilang, tunay na mapabilang sa kawan ng ating Panginoon Kristo, makinig tayo sa Kanya. Dumalo ng banal na misa, magbasa ng Biblia, patuloy na pagnilayan ng Kanyang salita, at isabuhay ito. Ganyan ang nakikinig na tupa sa ating Panginoon. Sumusunod sila sa akin. Sumusunod sa Kanyang mga tagubilin, sa Kanyang mga ipinag-uutos. At yan ang magiging dahilan upang tayo ay magiging mabuting tupa. Mga minamahal na kapatid, ganyan din ang mga katangian ng ating pong mga nanay, hindi po ba? Gagawin nila ang lahat ng paraan para maipadama nila sa ating kanilang mga anak
ang kanilang pagmamahal. Tayo pong lahat ay mga anak, mga kabataan, naalaala ninyo, nung tayo'y nagkasakit, sino ang nasa tabi natin? Ang ating nanay. Pinapakain tayo, binibigyan tayo ng gamot, inaaruga tayo, binihisan tayo ng ating mga magulang. May mga pagkakataon na nagigipit tayo sa ating pamilya. Sino ang unang nagdurusa? Sinong nagsasakripisyo? Ang ating mga magulang, ang ating mga nanay. Kung minsan, ang mga bagay na ito'y itinatago na lamang nila sa kanilang puso, inililihim na lamang, hindi na sinasabi sa atin. Kaya wagas at dakila ang pagmamahal ng mga nanay para sa kanilang mga anak. Bagay lamang na dapat nating kilalanin, dapat nating pasalamatan. Kaya inaanyahan ko ang mga anak, lalo na mga kabataan, makinig kayo sa payo ng inyong mga magulang. Igalang ninyo ang inyong mga nanay at tatay. Huwag nang matigas ang ulo. Huwag sumagot ng pabalang sa kanila. Igalang ninyo ang kanilang karunungan, ang kanilang karanasan, ang kanilang mga paghihirap, alang-alang sa kapakanan ng inyong pamilya. Palakpakan po muli natin ang ating mga nanay. Sapagkat sila ang buhay na larawan ng mabuting pastol, sa pamagitan nila nararamdaman natin ang pagmamahal ni Kristo. Ang pagmamahal ng ina ay tanda ng pagmamahal ni Jesus na mabuting pastol. Gayun din naman, mga minamahal na kapatid, alam natin bukas tayo po ay boboto. I-exercise natin yung ating karapatan na pumili ng mga mamumuno sa atin pong bayan. At sana ang ating piliin ay yung may ganito ring mga katangian. Gagawin ang lahat alang-alang sa ating kabutihan at uunahin ang kapakanan ng bayan kaysa sa kanilang sariling interes. Nawa mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, mas lalo tayong lumapit kay Jesus, ang ating mabuting pastol, at maging katulad din tayo ni Jesus, maging mabuting kawan utupa. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto tukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama na walang hanggang nagmamahal, sa kawang pinamamastulan ng kanyang bugtong na anak. Hingin natin ang walang hanggang kapahingahang idudulot ng kanyang mga biyaya. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa tagumpay ng pamamastulan ng inang simbahan, upang ang tinig ng mabuting pastol ay marinig ng mga nananampalataya at sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno sa simbahang katolika ay maakay nawa sa matuwid na landas ang sangkatauhang sumasampalataya kay Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa kapakanan ng mga bansa, upang ang kaligtasang inilalaan ng Diyos sa sanlibutan ay maihatid at matanggap ng sangkatauhan, at akayin nawa sila ng mga tagapamunong
Ang pangunahing adhikain ay kapayapaan at pagpapairal ng diwa ng pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan, upang ang hatid na kaligtasan ng Panginoong muling nabuhay ay masumpungan nila at makatagpo nawa nila ang kapahingahan at kaginhawahang inilalaan ng Panginoong pastol ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating angkan at sambayanan, upang ang tinig ng mabuting pastol ang maghari sa ating mga tahanan at pamayanan, at nawa pamungahin natin ang ating pananampalataya sa mga gawang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ikalalago ng bukasyon ng pagpapari, pagiging relihiyoso at pagtatalaga ng sarili para sa Diyos, ang mga tahanan nawa sa ating parokya ang maging mabuting punlaan upang dumami ang mga nagtatalaga ng sarili na makasunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Amang butihin, pakinggan mo nawa ang lahat ng pagsamo na iyong kawan at ihatid nawa kami na iyong mga biyaya sa kaginawang inilaan mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Puri-puri ka, Diyos, sa malulugas sa salutan, sa iyong pagandahang loob. Narito ngayon may aalay mula sa katasalan sa pinangaan pagawa ang pinapay na ito para ang pagkain na bibigay buhay. Puri ka, Diyos, sa mga lumigas sa sanlibutan, sa iyong pagandahang loob. Narito ngayon may aalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa ang alak na ito para magbinigin, nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ang pong nakapal ngayon at kailaman kung batulang natin. Diyos ko sa pagsisisi na itong sinusoy na buong puso. O Diyos ko na Magsitayo po ang lahat. manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahay na kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magala sa pagdiriwang ng Pasko ng pagabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayon pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mawana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan na nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Sa pagsasawak na ito ng katawan sa dugo natin, Panginoon Kristo, tanggapin naman natin sa paikinabang ang buhay na walang hanggan. Pagtanggap sa katawan at tunog sa Kristo ay magdulot ng kapamakan at parusa sa mga kasalanan ko. Alang-alang sa iyo nakilang pag-ibig na may matanggap pagkukuha sa amin.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Si Jesus na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at tugon natin kay Yesu Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
may sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sing, sing. Ala, ala, ala. Ano ko? The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures, where it gives me repose. He rests on waters, He leads me to revive my drooping spirit. He guides me along the right path, He is true to His name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff. With this you give me comfort. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures, where He gives me repose. Nearest cool water, He leads me to revive my drooping spirit. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikalima, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance,
legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Natatangi po sa buwang ito ang Oplan Pagbibinata, libreng tuli para sa mga magpapalista na unang 100 mga kabataan na may edad 5 hanggang 16. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ika-6, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 10 na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipadadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries at kinakailangang makakuha ng engagement ang pictures sa pamamagitan ng like, comment at share. Ang pinakamaraming engagement ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, at 3,000 para sa third place. Inaanyayahan rin po natin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25, 9 ng umaga, para sa announcement ng mga nananalo. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay pamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Rome Pilgrimage. Ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon. Isang pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais sumama. Napaka-espesyal po ang pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee years sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo, Sacred Face. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara. At sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Santo Padre Pio, isang magandang pagpapaalala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o kaya ay sa 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulo ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.